Ayan na mga papa, lilinisin natin tong throttle body ng NMAX. Ayun mga papa, NMAX version 1. Linisin natin throttle body. Bali natanggal po na natin yung throttle body, nandito na. At gagamit tayo ng CVT FI throttle body cleaner. Ito yung gagamitin natin mga papa, no? Okay, ito na yung throttle body. Marumi po ito, throttle body. Ayun, sobra yung dumi, maitim na yan. At ito ngayon DIY lang po, hindi natin padadaanin sa machine. DIY tayo step by step. Siyempre ang unang munang tatanggalin natin dyan itong itong sa intake manifold na alin, tapos ang injector. Next natin ihuli itong tanggalin ito, i-explain natin, yan. Ito po mga pap ay in-overhaul namin ang motor na ito, palit ng connecting rod. Ngayon isasabay ko po linisin na lang itong throttle body. Kasama na po sa kumbaga libre na to, mga pap. Ituturo lang natin step by step na paglilinis nito, mga pap, na DIY lang po, hindi tayo gagamit ng hindi tayo gagamit ng ultrasonic machine, hindi tayo gagamit ng injector machine, DIY lang. Ang una nating babaklasin dyan mga pap, ito, luwagan natin to. Siya na yan, ito yan, alin yan, nakaalin na po yan, diba? Ganyan po mga pap, yung diskarte, maglilinis, tanggalin natin to. Ito namang lock sa ito, sa throttle, mismo sa throttle cable ito. Ang luwagan ko para sumasabit kasi mga pap, yung mga bolt niyan, bolt. Minsan po ang bolt nito, po yan mga pap, tawag nito, ayan, 8 po yan. Ito just na po nakalagay yung head, pero yung 8 mm, ayan mga papa. Siyempre pagtanggal nito, ayan, dahan-dahan lang. Ayan na yung ito ang tinatawag po, tawag po rito intake manifold yan mga paps, yan po yung stock na intake manifold, ito intake manifold. At ito naman po injector, injector to, ayan, kaya injector nozzle, yung nozzle yung isa. Ito po ay ginagamit na ini-impact ko po yan. Ang gamit na Gis, impact. Nai-impact po tayo dyan na Gis. Ayan, Gis yan. At ito, tabaklasin muna natin to. Ito para bilo-bilo tayo, impact, kukunin natin impact para mas mabilis. Okay. Ayan mga pap, yan, pakita natin, medyo malapit lang po kasi mga pap. Ito po ay mga pap, ito yung injector. Yung pagtatanggal nito, kailangan dahan-dahan, Ayan, dahan-dahan. May guma po kasi ito sa loob. Dahan-dahan lang po. Pag pinersa po kasi yan, napupunit ito. Yan, napupunit yung o-ring na yan. Pag inugasan, tatanggalin nyo lang ito mga papo. Tanggal natin, lalagay muna natin doon sa gilid, dito muna natin ilalagay sa gilid, yan muna natin. Injector nozzle, meron po yan lock. Ang lock nyan ito, diba? Kuha natin, palitan natin yan. Siyempre kailangan may panungkit po kayo mga pap, panungkit nyo yan. Sungkitin nyo lang yan mga pap. Pag sinungkit nyo na yan mga pap, sa dulo, ito yung dulo, diba? Yan, lagay natin yan at na-injector. Mabubunot yan mga pap, mabubunot na to. Marumi. Marumi. Ang dumi na.
Lagyan natin dyan. Halo na natin dyan. Ito yung intake manifold, injector housing, at yung stopper, bolt, injector bolt. Ayan, injector bolt yan mga papo. No? Yan. At next, tatanggalin natin to dahan-dahan. Ito, IEC. Ang IEC mga pap, ang sinasabi ng iba na ano daw ito, sinasabi ng iba nagkakaroon ng problema pag binaklas o kinabit. Ang ano lang po talaga dito mga pap, pag hinugot mo tong anong ito, nagkakaroon ng IEC erasure to, no? Pag binalik nyo yan, nagkakaroon ng IEC erasure to mga pap. Ang gagawin nyo po, pag idadiagnose, i-calibrate nyo mga pap, no? Pagtanggal naman po sa ano, dito sa IEC, kailangan po itong gamit niyo yung hindi siya matulis, no? Para eksakto. Di ba? Ngayon tatanggalin natin 'yan. Gagamit tayong impact para mas buwelo yung ano. 8mm yan mga pap, no? Ayan. I-impactin natin 'yan. Para matanggal. Di ba? Mabilis lang po kasi pag impact, no? Yan. Okay na. Yung IEC, dadaan-daanin nyo ito mga pap. Kasi dapat talaga marunong kayo tanggalin, no? Dadaan. May uring yan. Tulad nito yung mga pap, napakadumi, di ba? Sobrang dumi. Kaya pag marumi yan pap, nagkakaroon ng problema yan, no? Kaya mahirap ng patinuin, pabago-bago minor, no? Kaya kahit anong gawin, tulad nito, tingnan nyo, di ba mga pap? Yung spring yan, yung spring, ang dumi ng IEC, yung dulo, puro putik na kasi mga pap, karoon na ng putik, no? Binabaklas po yan mga pap, babaklasin lang mga maigi, no? Ayan, linis. At yung ano, para hindi siya mamaga, aalisin po ito, no? Yan lang muna yan, okay. Ito lang po ang anuhin natin dito, hindi ko na ito babaklasin, no? Ito lang IEC, tapos itong ano, ganyan lang mga pap, ano? Di ba? Kaya ganoon na diskarte mga pap, paglilinis. Ngayon, linisin na natin, no? Pakita natin sa inyo. Ayan na mga pap, anuhin na natin to ng inject. Ang gamit natin, ang gamit niya na ito, extreme. Diba? Tapos hangin. Hangin yan mga pap. Pag nalinis yan, siyempre itatabi nyo na lang doon, no? Sa gilid. Next, ito. Kaya babarasin nyo yan mga pap. Yan. Brush lang. DIY lang mga pap, hindi na tayo gagamit ng wala na tayong gamit ng machine, no? Yung niluluto sa ultra. Ang gagamitin natin dito, ito lang, no? Ano-mano lang mga pap, DIY, no? DIY tawag yan, no? Next yung spring. May spring yan. Yan. Tapos ito na mga ano, sprayan natin yung lahat. Injector housing, holder yan eh. Hangin lang din mga pap. Yan lang diskarte mga pap, no?
Oh. Basta after ng ano po, kailangan i-diagnose. Pag na-diagnose yan at i-reset yung IEC, no? Para hindi napabago-bago minor. After na nilinis po kasi yan, pag hindi nyo pina-IEC calibrate o IEC reset na IEC erasure to, yan nagkakaroon ng function na ano, pabago-bago minor, namamatay, nagwa-wild, at ano, ganun po yun. Kasi sa IEC, pag tinanggal po kasi ang IEC mga pap, yung sakit IEC nagkakaroon ng problem yan, no? Erasure to, tinatawag na erasure to. Kasi more experience na po ako dyan mga paps, kaya nagkakaroon ng problema, no? No? Nawag nyo mga papi, isprayan yan kasi nga, ano lang, hangin lang. Okay, next natin ito intake manifold. Kaya marumi yan, no? Sobrang dumi, puro ano eh. Kailangan kuskusin nyo lang mga pap. Oh, diba? Oh, tanggal yan. Kahit hindi nyo na ibaba dyan sa ano, kasi gamit lang yung ano, injector cleaner. Tapos babarasin nyo lang. Oh, diba? Wala nang laman. Isa naman. Ito. Tingnan nyo mga pap, malinis na, oh. Ganyan lang diskarte mga pap, no, sa DIY, no. Mabilisan ito. Hindi ka na dadaan sa tapos hangin. Malinis na yan mga pap, oh. Malinis na ang loob niyan. Oh. Diba? Ganyan diskarte mga pap, no? Oh, okay na. Linis na yan. Tatabi na natin to kasi okay na yan mga pap, oh. Hindi naman kailangan sobrang ano yun. Okay na yan. Okay. Oh, ito na ang buong throttle na mga paps. So, ito na, next natin. Napakadumi niyan mga papa. Oh. Ayan. Oh. Ayan, tingnan nyo. Ayan, mga papa, na tamaan yung mata natin mga paps kanina, no? Kaya dapat mag-iingat po tayo mga pap, o kayo mga pap, mag-spray nito dahil ito po ay masakit sa mata mga paps, no? Tinamaan yung mata ko kanina, kaya kinagyo muna, no? Nagpa-ano muna tayo kasi masakit talaga, no mga pap. Number 1 talaga, ingat, ano, gumamit po kayo ng salamin para hindi masira ang mata ninyo, no? Oh. Yan, okay na ito mga papo. Iulitin ko lang para final na malinis, no? Oh. Malinis na yan mga pap, no? Pati dito sa IEC, yung IEC butas na ito mga pap, yan ano. Pag marumi kasi yan mga pap sa loob, may hirapan yung IEC maglaro, nag-i-stack up, kaya nagkakaroon ng ano, namamatay ang motor, no? Yan, hangin lang yan, no? Oh, yung tinatawag na DIY cleaning, throttle body cleaning, no? Ito, hindi ko na po ito tinanggal mga paps, no?
kasi iningatan naman natin yan. Saka wala na may ibang problem yan mga paps, no? Importante dito yung house, itong pinapasukan ng ano, ito pinapasukan ng IEC. Kailangan po kasi talaga malinis na malinis yan mga paps, no? Yan. Ganyan lang pa diskarte, no? Ayan. Kaya yun, nalinis na natin yan. Okay na. Ngayon, ibabalik naman natin mga pap. Paano pagbalik, no? Ayan ang ginagamit ko pag ako nag-FI cleaning. Ito lagi. Extreme 1, Extreme 1, CVT cleaner, FI throttle body cleaner ang lagi kong ginagamit yan. Ang ganito po kasing diskarte mga pap, mabilisan po kasi to. Mabilisan, medyo makakatipid po ang customer sa ganitong diskarte, no? Mabilisan. Ngayon tingnan nyo mga papo, papakita ko yung mga pinaglinisan ko. Yan mga papo, kailangan po talaga ang throttle body nalilinis, ano? Kailangan po nalilinis lagi yan, taon-taon o every 12K, 24K. Pag ginabot na po kasi 24K mga pap, napakadumi na, no? Sobrang dumi na yan. Yan. Yung throttle body, yan is assembly, tinatawag throttle body, no? Yan, injector, hindi injector, tawag nito connector injector, IEC valve, IEC ano yan, no? Yan ang mga papo. Yan lang po si ano. Kaya kung gusto nyo magpa-FI cleaning throttle body, PM lang po sa Mechanic Doctor dito sa YouTube ko, Mechanic Doctor, at PM po sa Mechanic Doctor FB page. Yan po yan, FB page. Araw-araw tayo open mga paps. Kaya kung may mga motor po kayo, gusto nyo ipa-home service, minsan nag-home service ako. Basta mga pap, available tayo, no? Yung available tayo. Yan, gagawin natin yan. Ngayon, bubuuhin naman natin. Paano ba discard ito mga pap para mabuo na to, no? Marumi kamay natin. Ganun po talaga ang kuko ng isang mekaniko na talagang gumagawa. Ang iba pong mekaniko, malinis ang kamay, no? Ingat na ingat. Ako po mga pap, iba rin kasi ako gumawa. Sa akin okay lang na masira yung mga kamay ko, okay lang basta ginagawa kong aking makakaya. At pwede rin silang medyo social yung linis, dadaan sa throttle ultrasonic machine, pwede naman sa ganitong mabilisan lang ang tawag ng mabilisan, no? Ngayon bubuhin na natin to, no? Yan na mga pap, gagamit tayo ng langis. Ito langis po yan, malapot yan. Patutuloyin natin dyan, tuloyin natin dito. Bakit yan ginaganyan ko mga pap? Kasi ito ipapasok natin itong injector. May mga oils o-ring yan na dapat madulas para hindi po napupunit ang o-ring. Mga o-ring po tawag niya, no, di ba? Pag pinilit mo kasi ipasok yan mga pap, pag walang grasa o langis, napupunit yan. Tapos ito pupunasan niya, no? Diskarte po ito, no? Kasama na sa diskarte yan ang mga mekaniko na legit sa gumawa talaga ng ganito, maglinis, alam na nila yan, no? Ayan na, ganun lang po kasimple, no? Tapos itong lock, huwag nyo kalilimutan lock na yan. Kapag walang lock yan, pag malakas ang pressure, sisirit yan, no? Nabuko na injector. Next natin ito. Ngayon napapakita natin dito, no, mga makikita yan dyan sa butas, yung butas. Dapat dyan maayos ang lagay, no? Ito IEC, dito na tayo sa IEC, no? Yan, IEC tayo mga pap, no? Okay, next naman IEC valve. Ito yung IEC, tawag na IEC. Kapag nagkaroon ng problema, nagwa-wild o namamatay, nagkakaroon ng IEC erasure 2, kailangan po mga pandiagnose dyan, ano,
500 MST 900, MST 900, MST 100 Pro, yung mga litis po, yung mga bago yun na. Yan, lalagyan mo yan, no? Ito na, okay na, nalagyan na natin at ilalagyan na natin to. Ito mga pop, may diskarte yan. Ayun. Paglalagay naman ito mga pop, dahan-dahan, no? Yan. Di ba may makikita kayo ditong ano, yung thread. Ganyan lang yan, kataas, pwede na yan, no? Wala nang sukat-sukat o ano, i-turn bilang-bilang yan, wala na. Pag wala naman po ito problema, kahit salpak mo yan, basta ma-reset mo yan na IEC valve, okay na yan, bumabalik na po kasi yung kumukusa na yan, no? Tapos itong spring na ito mga pop ay nakapasok yan dito. Yan, no? Pag hindi kasi nakapasok yan, malalaglag yan. Kailangan, no, pilitin mo, may lock kasi yan, nakalock. Ngayon na, di ba? Tapos huwag kalilimutan mga pop itong o-ring na yan, ha? Nilagyan ko pa rin ng langis yan para madulas, hindi maipit, no? Yan, may diskarte dyan. Kailangan yung spring hindi ipit, hindi ano. May makikita kayong stopper yan sa ilalim, yung stopper na yan, no? Kailangan yung nakahulma. Ayan, diba? Yung spring nito nakatama talaga yun, hindi nakasampa, no? Yan, tira, medyo mahirap din po itong pagkabit nito mga pop. Kailangan dahan-dahan at sureball talaga, no? Hindi pwede bara-bara dito. Pag binara-bara mo, mahirap ipasok. Tulad yan, tinan mo, lumiliko na yung spring. Kailangan niya spring yan, hindi liko, sakto lang, no? Okay, trial ulit, pangalawang atim. Okay, kailangan sakto yan. Sakto-sakto dapat. Okay na, di ba? Yung spring makikita niyo sa ilalim, dito sa ilalim na yan. Yan, tagilid. Ibig sabihin, tagilid. Ulitin natin, hindi naka-sureball maigi, no? Kailangan niya naka-eksakto. Saktong-sakto, no? Ulit-ulit. Kailangan maayos. Kailangan hindi nakasampa. Ayan. Kasi mahirap din po kasi habang nagsasalita, naglalagay nito. Di ka gaano makapag-concentrate, na? Kailangan eksakto. Walang sampa, no? Tigas mo nga pa po. May tamang lagay kasi yung mga pap. Dapat saktong-sakto, no? Di ba? Yung spring hindi dapat naka ano, yung spring na yan sa loob. Tingnan natin. Ayan na mga papa, hindi siya masiksik. Kailangan maayos yung spring niya, makasisilip mo yan sa loob. Pag nakita nyo na yan mga papa, okay na yan. Ibig sabihin good na yan. Ngayon, okay na, ilalagay na natin itong lock. Tools, ito. Tsaka wag nyong gaanong ihigpitan mga paps, no? Yan, diba? Okay na yan. At next, ito, lalagyan grasa din to. Langis. Para pag pinasok, madulas. Para hindi mahirap, no? Okay. Lagay natin to. Diba? Ganun lang mga pap. Napakasimple lang, no? Pero kailangan na pag lilinis ito, pakat after ng malinis na maisalpak dun sa makina, may pan-diagnose pang-reset, no? Calibrate, painitan na 80% ang makina, saka itutuon, no? Kung tama talaga siya, no? Okay, ngayon injector naman. Ganun din sa injector, yung sinasabi ko, lalagyan ng ano, para pag pinasok dito hindi siya sasabit, hindi siya magkakaroon ng problema, no? Ayan, sa pinyan, no?
At ito na yun. Diba mga ganun lang ang diskarte, no? Diba? Ayan na, buo na mga papo. Okay na. Pero wag lang nang susobran higpit, yung tama lang. Okay na mga pap. Okay na, nailagay na yung injector. Ito yung tinatawag na buong assembly na yan, throttle body assembly. Okay mga paps, please subscribe na lang po sa aking YouTube channel. Please follow my FB page sa kung nais nyo magpa-FI throttle body. Mura lang po sa akin mga paps, 850 to 1.5. Ang 1.5 po ay full maintenance na throttle body cleaning, CVT panggilid cleaning, free tuning, stator magneto cleaning, check brake system, free change oil lever, free change oil gear oil. Yan po mga papa, please follow na lang po sa aking FB. Maraming salamat. I am Mechanic Doctor.